Good morning everyone! Welcome back to my channel. In this video, ako guys ay gagawa na naman ng isang request. Ito ay yung non-teaching uniform for DepEd 2021. Yung gagawin ko muna guys ay yung Mondays and Wednesdays na inner blouse. Bali, mayroon kasi siyang blazer or yung coat. Bago natin simulan ang ating pattern making, ipapakita ko muna sa inyo kung paano naman yung paraan ng aking pagsusukat at ito rin yung pagbabasihan natin mamaya sa ating pattern making. So first ay ang shoulder. Dito tayo sa back kukuha mula sa buto papunta dito sa kabilang buto. Yan yung ating magiging shoulder. So ganyan din guys. Ang shoulder ko ay 15. Next naman guys ay ang bust circumference. So yung bust circumference natin, kailangan nakagitna talaga dito. So ganito naman yung paraan sa pagkuha niyan. Yan, kailangan guys relax. Yung kaya pang iikot yung ating daliri. So magiging 36. Next naman ay yung waistline. So ang waistline guys, pagdating sa blouse, kukunin natin kung saan banda kumorba yung ating katawan. Pansinin nyo guys, itong line na to guys, oh. Yan. Yan yung halos tatapatan ng ating curve. So, dyan natin itatapat yung ating figure at yung ating waistline. So, yung waistline ko guys ay 30. Next naman guys ay yung first hips. Yung first hips natin mula sa pusod, bababa lang tayo ng 2 inches. Yun na yung ating magiging first hips. So, yung first hips ko guys ay 36. Ayan. And then, yung second hips ay mula naman dito. So, ayan. 37. Guys, yung magiging sukat natin mamaya dito sa ating bottom, kukunin natin sa ating second hips na 37 para hindi na magdagdag ng allowance. Para naman guys sa armhole, kukunin natin paikot ganyan. So, kailangan relax din. At dadagdagan natin ng 2 inches. Igaganyan lang natin yan guys. So, ang armhole ko ay 16. Next naman ay ang sleeve length. So, mula doon sa ating shoulder kanina, bababa tayo, kukunin natin. So, aalamin nyo yan guys palagi kung hanggang saan yung gusto na magsusuot. So, ang kukunin ko dito guys ay 7. Ito yon. And then, kukunin ko din dito yung arm circumference. So, kung ang arm circumference na insakuhan guys ay 11, ayan, 11, magdadagdag ako dyan ng 1.5 para sa allowance, magiging 12.5. Magiging ganyan na yan guys. Yan. Maluwag na yan siya. Next ay ang bust drop. Guys, mula sa HPS, marami nagtatanong ano yung HPS. Ang HPS, ibig sabihin nun ay highest point shoulder. Dito yon. Bababa tayo mula sa HPS, papunta sa bust drop, 10.5. At papunta naman sa figure. So, dito yung curve ko guys. Yung figure ko ay 17. At para naman sa blouse length, ang first hips ko ay 22.5. So, hanggang dito yan guys, pagka isinuot. Next naman ay yung bust distance. So, yung bust distance ay nipple to nipple, 7 inches. And then, yung neck dip ay from HPS pababa. Guys, kung makikita niyo yung design, naka-curve lang yung neckline, pero mayroon siyang pabi dito. Yung neck dip natin, doon sa pinaka-end ng ating V. So, ganun yun. From HPS, ganyan. So, ang kukunin ko lang guys ay 7.5. At ito yon. Yan. Ngayon guys, yung ating blouse ay tatapat lang talaga yan sa first hips. Hindi na yan maganda pag lumagpas ng first hips. Hanggang dito lang talaga yan. Kasi, mayroon siyang blazer. So, ganyan lang ako guys pag kumukuha ng sukat. Ngayon, proceed naman tayo sa pattern making. Guys, start tayo sa basic. So, itong roller ko guys ay 1.5. Ito ngayon yung ating gagamitin sa shoulder. Mula dito sa kanto, bababa ako dito ng mga 2 inches. Ito yung magiging back. Ito naman yung magiging front. Ang magiging down yan guys, pagka naitahi na ay 3/4. Next naman guys ay ang bust drop, which is 10.5. Ito yon. Figure, 17. Ito yon. And then yung length, 22.5. Next naman ay ang bust circumference. Ang gagawin ko guys sa bust circumference, magdadagdag ako ng 2 inches na body allowance. So, 36 plus 2
is equals to 38 divided by 4 is 9 and a half. Ito yun. Itatapat natin ngayon dito sa my bust drop. Para naman guys sa waistline, dito rin natin itatapat. Ang waistline ay 30. Magdadagdag din ako dito ng 2 inches na body allowance, magiging 32. 32 divided by 4 is 8. Plus 1 inch na tax, magiging 9. Ito naman din. Yun. Sa hips naman guys, yung kukunin natin dito ay yung second hips para hindi na tayo magdagdag ng body allowance. So, second hips niya ay 37, magiging 9 and 1/4. Ngayon, uguhitan ko muna to. So, itong curve, dito natin itatapat ngayon sa ating figure. Gaganyan lang natin. And then, kukurve natin ng paganyan. Yan. And then, kukunin ko muna guys yung bottom. Ito yung finish. Ikukurve lang natin din dito ng konti yung front. Ayan. And then, magbabawas tayo para sa band ng 2 inches. So, ito yung 2 inches. Ayan. Gaganyan din natin yan. Ito ay front. Ngayon sa back naman, ito. Ayan. Dadagdag din natin dito yung ating band para mayroon lang tayong guide. Ayan. So, ito na yung ating length. Ngayon naman guys, kukunin ko muna yung armhole. Naman guys, sa armhole, ang armhole ay 16, ang kalahati ay 8. Dito tayo ngayon kukuha sa pinaka-center. So, kukunin natin yan guys. Ikaganyan lang natin. Tatapat natin sa 8. Ayan. Ito. Kaganyan ko muna. Ayan. Ayan. Ito yung front. Ayan. Ito naman din yung back. Mag-a-adjust ako dito guys sa may pinaka-curve. Mag-a-adjust ako ng half inch. So, magiging ganyan. So, ayan na guys, yung ating armhole. Next naman ay yung sa neckline. Gagawin natin, mula dito sa gitna ng ating dalawang guhit sa shoulder, gaganyan lang natin yan. Kung ano yung lapad dito, yun din yung lapad dito. Guguhitan lang muna natin yan guys, para mayroon tayong guide. And then, mula dito sa center back, kukuha ako ng 3 and 1/4. Ayan, ito yung 3 and 1/4. Iko-curve natin ngayon yan. Yan. Sa pagkuha guys ng neckline, lagi niyong uunahin ang back. Ngayon, sa tax naman, ang tax ng back, dito ko yan itinatapat guys sa may armhole. Gaganyan lang natin. Lalagay lang tayo ng konting guide. Ang bust distance ay 7. Ang kalahati ng 7 ay 3 and a half. Ito yun. Gayong figure, aakyat tayo ngayon ng 1 inch. Mula dito sa baba, paakyat tayo. Ito yung magiging figure ng back. Laging mataas guys yung figure ng back niyan. 3 and a half din. So, ito yung 3 and a half. Kukuha tayo ng half inch kabilaan para sa ating 1 inch na tax. And then, dito din. Ito din ang back natin. Kukuha din ako dito ng 3 and a half. So, ayan. Guguhitan ko lang to guys ng ganyan. So, eto na yung ating pattern ng back. Idadarken ko lang to guys para malinaw sa inyo. Pero yung idadarken ko dito ay yung back part lang. Tatabasin ko muna to guys para mailipat naman natin sa kabilang pattern paper yung ating front. At yung tatabasin natin, isasama na natin itong front. Ayan. Sa cutting nito guys, ang center back ay naka-cut out at maglalagay din tayo dito ng 1 inch na sewing allowance dahil may opening to dito at zipper yung ating back. So, eto na yung ating back part. Ngayon, ililipat ko naman yung ating front sa kabilang pattern paper.
So, ayan na guys, nalipat na natin yung ating front part. Ay, pwede na nating alisin dito yung ating front. Ayan. Wala na tong guhit na to. Ito na ngayon guys yung ating back part. Ngayon naman para sa front part, yan, kuguhitan ko lang din to guys ng dark para makita nyo din. Ngayon guys, kukunin ko muna yung bust drop. Mula sa HPS, kukunin ko muna yung bust drop na 10.5. Yan. And then, yung figure na 17. So, ayan. And then, kukunin ko rin yung bust distance na 7, ang kalahati ay 3.5. Ito yan. Ganon din dito. Dito naman din guys, kukuha ako ng tagha half inch. So, magiging center na yung ating 3.5. And then, dito naman, 3.5, 10. So, ayan. Kung mapapansin nyo guys, dito lang ako palagi sa taas. Kasi ito, ikakat natin yan mamaya para sa ating waistband. Ngayon, kukuhitan ko lang to. Yan. Yan na yung ating tax. Para naman guys sa neckline, mula dito sa ating front na shoulder, bababa ako dito ng 3.5. So, ito yon. Bibilugin lang natin to guys ng paganyan. Yan. Ito na. Ngayon, para sa V-neck, yung neck dip ay 7.5. Mula dito sa HPS, bababa tayo dito ng 7.5. Ito yon. And then, tandaan ko lang. And then, dito naman, ga-adjust lang ako dito guys ng half inch. Magiging 1 inch ang buka niyan pagka na-open na yung V-neck. Guguhitan lang natin to ng ganyan. Yan. Ito na yung finish ng ating V-neck. Ngayon, dahil nga mayroon siyang combination, gagawa tayo ng combination ngayon na 3 ports. Guguhitan lang natin to. 3 ports. 3 ports. Ayan. So, ayan guys, ito na yung magiging combination natin. Ngayon yung cutting natin dyan, para sa body, ito lang. Ito naman yung magiging cutting ng combination natin. At ngayon para magiging malinis yung kalalabasan nito, gagawa tayo ng facing, mga ganito. Ayan. Idadarken ko muna tong part na to. Natin to guys tabasin, kailangan makagawa muna tayo ng facing na buo. Ganito naman yan. So, gagawa muna ako guys ng facing. Ito, bukod ito ng cutting. So, aalisin na natin to. Yan. Ito yung ating magiging combination. Ayan yung forma guys. Ayan. Ayan yung forma. Ngayon, ito, kukunin din natin itong pinaka waistband. Kasi ito combination din to. Yan. Ito na yung magiging tabas natin. Pagdating naman guys sa combination sa waistband, itatapal na lang natin yan dito. Siguro mga 3/4 inch din yung itatapal natin dito. And then, etong part na to guys, kung makita nyo, may combination din siyang tortilla. Ang gagawin natin dyan, pag nabuo na natin yung damit, ito buo to. Pag na-side close na natin yan, itatapal naman natin ngayon yung ating combination na 1.5. Yung lapad nun guys ay mga ganito.
Bakit kailangan muna natin buuhin guys yung ating side close bago natin itatapal ito? Para kung sakali magkaroon ng adjustment, tatanggalin lang muna natin yung tapal na yon bago tayo mag-adjust. Para yung lapad niya hindi madideform. If ever lang na sumikip or lumuwag at gusto ng may-ari na i-adjust sa side, tatanggalin lang natin yung pinakapatong muna. And then i-adjust natin yun, saka natin ibabalik ulit yung pinakapatong. So ibig sabihin, yung patong na yun, yun pa rin yung magiging lapad. Hindi siya magbabago. Para nakaganyan lang. Ang mangyayari dun guys, 3/4 sa harap, 3/4 sa back. Ganito yung magiging forma niyan. So, nakalagay na. So, lalagay tayo ng 3/4 dito. Halimbawa, yan. Magiging ganyan guys, oh. Ganon din yung kabila, ganon din yung back. Tapos dito mag-iipit tayo ng black na piping na mga 1/4 inch lang. So, ipapakita ko yan sa inyo guys sa sewing kung paano yung diskarte ko dyan. Kasi medyo komplikado yung design. And then, ito naman guys, band ng front. Kasi ito ay naka-curve. Pag nagtabas tayo ng band ng front, diretso lang. Diretso lang yon. So, ito ay 2 inches. Ang magiging lapad ng band na cutting natin. Ayan, guys, baka maano kayo. Gagawa tayo ngayon ng 5 na lapad na pahalang. So, yung pahalang na yun guys, yung 5, half inch yung sewing allowance. At saka yung fold naman niya ay 2 inches. Bago din naman natin siya i-fold papasok ng 2 inches, kailangan mailagay muna natin yung ating combination dito para malinis yung pinakailalim. Ganun din guys yung para sa back. At siya nga pala guys, dito sa back, mayroon din tong facing. Kung ano yung facing natin sa front, kailangan ganun din sa back kasi may hati ito dito. So, 3.5, igaganyan din natin yan. Yan, kasi ito, facing lang din. Maglalagay kasi tayo dito guys ng opening na mga 3 inches para sa botones, para maipasok natin sa liig. Yan, parang ganyan. So, ito ay facing din. Ngayon, ito ay back zipper. Hindi tayo pwedeng maglagay sa side guys kasi mayroon tayong itatapal dyan. Ngayon, itong back, okay lang itong back na to straight. Pero straight pa rin yung ating cutting dito guys, napahalang kung paano natin kinat ito, 5 inches. 5 inches din yung lapad na gagawin natin dito. So, ito ay puputulin din natin kasi ito ay combination din. Wala na to guys, kung iisipin, hindi na to magkakaroon ng silbi. Ang gagawin na lang natin dyan, gagawa tayo ng mahabang pahalang and then ikabit muna natin dito saka na tayo magputol para safe. Yan. Ganyan lang. So, ito na yung ating body. Kasama na rin yung ating facing at ito na rin yung ating combination. Ngayon, para naman sa sleeve, simple lang guys yung kanyang sleeve. Wala namang mga design. So, ganito lang yung aking paraan sa paggawa ng sleeve. Guys, may nagtatanong bakit ko daw sinasabi yung mga 45 degrees. Ayan. Ito kasi guys, pagka sinabing ganito, ito 90 degrees to guys. Ayan, 90 degrees tong ganito. Yan, yung ano na yan, L. Ngayon, kaya ko sinasabing 45 kasi, ay na 40 degrees kasi ang 45 kasi guys ay, ayan, ito yung kalahati. Yan, kalahati nito at saka ito. Diba, ang 90, pag hinati mo yun ay 45. Eh, hindi naman ganyan yung ginagawa ko, mga ganito lang. So, mga patyahan lang. So, medyo nakaslant lang siya ng lagpas doon sa pinakagitna. Ito sa kanto, guguhitan muna natin yan. Then, kukunin ko yung sleeve length. Ang sleeve length ay 7. Ito yung 7. Yan. Yan. And then, kukunin ko din yung arm circumference, 12.5. Ayan. And then, yung kanyang armhole ay 16. So, kalahati ng 16 ay 8. So, ito yun. And then, yung kalahati ulit ng 8 ay 4. Lalagyan ko lang to guys. Ito kasi ang tanda ko palagi pag nag-curve. So, para i-curve natin, dito tayo liliko sa kalagitnaan. Ngayon, ito naman, dadagdag lang ako dito guys ng sewing allowance para sa fold. Ito na. Isinasama ko na yan guys pagdating sa sleeve. So, ayan. And then, islant lang natin yan ng konti. Ganun din dito para hindi maging higit yung ating armhole o yung ating fold mamaya. So, ito yung front. Pagdating naman sa back, mag-a-adjust tayo ng half inch dito. Gaganyan lang natin yan, oh. Pawala naman dito sa ibabaw. So, eto na guys yung ating sleeve. Ngayon, dadarting ko ulit to para makita nyo. Ito yung back.
Yan. And ito naman din yung front. Yan. So, ayan. Ito yung front. Ito yung back. Importante talaga to guys palagi na mag-adjust tayo ng half inch dito sa may pagka-curve para magiging maganda yung lapat sa armhole. Hindi siya yung lumulobo. So, ito yung magiging finish niyan guys. Ayan. Ito ay para sa pull. So, wala akong actual na tahi ng non-teaching uniform, pero gagawa lang siguro ako ng sample fabric uli, katulad ng ginawa ko nun sa mga previous tutorial ko sa teacher's uniform, para may idea lang kayo kung paano naman yung procedure ng sewing. So, ayun guys, sana nakadagdag na naman ito ng kunting kaalaman sa inyong mga kaisipan. Thank you so much for watching and have a great day. Ingat lang tayo palagi guys, lalo na sa panahon ngayon. God bless everyone and have a great day. Bye-bye!